So yan guys, andito na tayo sa ating computer. Ang una nating gagawin is punta tayo dun sa ating browser, sa Chrome or sa Firefox nyo. Depende kung anong browser meron kayo, kung anong gusto nyo gamitin, wala namang problema. So open lang natin yan. Then yung iba pala guys, nag-i-static IP pa sila, pero dito sa atin rekta na tayo. Kung hindi nyo mapasok yung admin, ang gawin nyo, mag-static IP na lang kayo. So punta lang kayo dito sa right side na to, then click nyo yung may globe na yan, then right click, open network, yan. Then punta kayo dito sa change adapter option, yan. Then click Ethernet, right click, then properties, then may lalabas na ganito. Piliin natin tong version 4 TCP, yan. Double click lang natin, yan, may lalabas na. Then click natin tong nasa baba, yan. Dito tayo mag-static IP kung hindi nyo mapasok yung inyong IP ng inyong Compass or ng inyong mga router ba na tinatawag. So yan, type lang natin kung anong IP nila, 192.168.10.5. Then okay, then yan 192.168.10.1. Kasi yung .1, ito yung IP ng ating Compass, ito yung papasukin natin yung admin nya. So yan, pero sa akin hindi ko na siya gagawin, kaya ibalik ko na lang siya sa dati. Then okay, then yan, bali yan, ganito, naka-open na yung Chrome natin. Start na tayo, try natin buksan yung 192.168.10.1. so yan, so ito na yung dashboard nya or yung admin dashboard nya. So ang default nya is admin. Click lang natin yung admin, yan, napasok na natin. So ganito yung setup na lalabas dyan. Ito yung bridge, AP, ito yung gagamitin natin, yung access point, repeater, and router. So sa home, yan, click natin yung home, naka-default siya as router. Babaguhin natin dito siya sa wizard. So bago natin gawin to, itong IP na to, dito muna tayo sa mga setting nya, dito sa network, then ayan, sa LAN, pwede nyo paltan to, ano ba tong domain name to, paltan lang natin, pero hindi tayo dito magpo-focus dito tayo sa wireless magpo-focus. So paltan ko na lang siguro, yan, modified. So guys, nakikita nyo, ito yung bilan nyo, yan. So check natin siya mamaya, o tingnan natin kung anong nasa loob niya. So yan, balik tayo dito sa network. So dito sa LAN, napalitan na natin ng TriCast. Ito yung company name namin, or TriCast. Ito naman sa wireless, bali dito tayo magpo-focus sa wireless. So nakalagay diyan, yung default local SSID niya is Compass. So papalitin natin siya ng kung anong gusto nyong ipangalan dun sa Piso Wi-Fi nyo, yung masasagap ng ating mga customer. Piso Wi-Fi. So yan, yun yung sa akin, TriCast Piso Wi-Fi. So ito yon, yung SSID nya. So itong dito sa password naman, ito wag na nating lalagyan. So ito yung sinasabi ko kanina, ito pala yung itong hertz na to, ayan, 20 and 40. So dito tayo sa 20 kasi pag 40 kasi ang ginamit nyo, pag may mga pader na medyo mahina siya. Dito sa 20 may pader, medyo tumatagos pa siya. Ito kasi sa 40 open range, yan, pwede nyo gamitin yung 40. Pero dito tayo sa 20 para stable yung signal ng ating nitong access point na to. So dito naman okay na yan, wala na kayong babaguhin. Then China, sa China naman galing to, okay na yan. Then itong power na to, so isagad natin 100. Then ayan, auto, channel, kayo na bahala, pero sa akin i-auto ka na lang. So siguro try din ako, sige, auto na lang. Tapos LAN and VLAN, yan, wala na kayong babaguhin dyan. Pag kinilik nyo yan, wala din naman pagpipilian. So LAN, so modified ng launch range nya. So ito siguro sa mga pangmalalayo, mga P2P siguro, ayan, mga bridge mode. So dahil access point lang naman, pwede siguro 1 kilometer, ayan, 1 kilometer, 2 kilometers. Pero sa akin siguro try ko na lang ng 10, sagad na natin, wala naman sigurong problema 'yan.
then modified. So ayan, nag-load na ulit siya. Balik ulit tayo dito sa network, then dito sa ayan, LAN, TriCast, wireless, ayan, TriCast piso wifi. So okay na to. Then sa 1, wala na tayong babaguhin dyan. Dito sa VLAN, ayan, kung anong, ito yung bago niya, add VLAN, ayan, kung anong gusto nyong VLAN. Ito, port, wala naman siguro. Yan. Yan, kung gusto niyo kung gusto niyo mag-VLAN gamit to. So ito, dito lang niyo ilagay kung VLAN 13 or 15 or 22. Yan, then save. Tapos check nyo pala to. Yan. Kasi diyan niyo isasalpak yung cable nyo papunta doon sa Orange Pi or doon sa board natin. Ayan, ito. Medyo mahabang cable gagamitin nyo dyan. So yan, hindi naman tayo magbibilan, kaya X na natin yan. So okay na tayo dito sa wireless. Ayan, ba't nawala yung name natin? So refresh nga natin. Ayan, medyo nagbabag pa siya, pero yan, bumalik na. Then sa system, punta tayo system. Then ito yung mga factory reset. Kung gusto nyong, kung nagka-aberya at gusto nyong reset or may gusto kayong baguhin sa setting or ibalik sa dating setting pala, ayan, factory reset na lang nyo. Then kung gusto nyo mag-update, yan, pwede kayo mag-update. Yan, choose file lang kayo or upgrade yan. Kung may setting na naman kayo, ayan, import nyo, or kung gusto mag-save ng setting, ayan, pwede dito kayo punta dito sa setting na to. Ayan, tapos password, remote, views and time restart and time setting. So ayan, pakita ko lang to, time setting. So ayan, so okay na yan. Wala na kayong babaguhin siguro dyan, tugma naman dun sa atin. Then time restart, siguro ito yung magre-restart yung ating compass. Ayan. Then view logs, kung ano yung mga ginawa natin. Ayan. Then remote, hindi ko alam kung paano to gamitin, pero pwede palang i-remote to. Then dito sa change password, ito yung password natin pag papasok tayo sa admin ng ating compass. So palitan ko na lang siguro. Then admin. Ayan. Medyo mahirap yan. Depende sa inyo, pero papalitan ko yan. Ginawa ko lang para doon sa video natin. So yan, modified, click lang natin. So pag na-confirm yan, magla-log out yan. Then pasok lang natin ulit yung password na ginawa nating bago. Yan. Yan. So okay na tayo dyan guys. Sa firewall, wala na tayong babaguhin dyan. User, and bali papakita ko lang kung anong meron dito sa loob ng ating compass. So dito na tayo, balik na tayo dito sa wizard. Yan. Ito, bridge, AP, repeater and router. Dito na tayo sa AP. Ito yung access point natin. Yan, ito na yung gagawin natin. So next lang, next. Yan, ito yung binago natin kanina. Pwede naman kayong rumekta na mismo dito, tapos dito na kayo magbago ng setting. Yan. So bali pinakita ko lang naman sa inyo kung anong nilalaman ng mga setting dito sa loob ng ating compass. So kung gusto nyo madalian, pwede na kayong rumekta doon sa wizard. Tapos ayan, yan sa wizard, yan to wizard, then click lang natin tong next. Yan, modified. So yan, ganun lang. So yan guys, makikita nyo dito sa home, kanina naka-router siya pero ngayon AP mode na siya. So yan, pwede na natin siyang i-insert dun sa ating 5v5 modem, dun sa VLAN natin. So yan guys, bali hanggang dito na lang yung tutorial natin about dito sa compass na to. Yan, dun pala sa mga nanood sa atin, sa ating video or dun sa
hindi pa subscriber natin dyan na nanonood ng video natin, pwede po kayo mag-subscribe and mag-iwan na lang kayo ng comment dyan sa ating comment section para kung anong may katanungan man kayo, masagot natin. So yan guys, maraming salamat. Again, itong compass na to, ito yung model nya. Ayan. So yan guys, hanggang dito na lang. Salamat.